You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Sige po, yung Deuteronomy 8 ay gaya nung sinabi ni John Roy, hinati yung dagat. Ang problema po ay papasok na sila sa Promised Land. At itong mga papasok sa Promised Land ay hindi naranasan yun. So parang, kung naalala nyo yung, mayroon bang nakakaalala nung 1:1 yung dollar? May gumabot ba sa ganun? Never ba? 1:2. Anong taon yan? Meron ba dito pinanganak ng 1960s? Wala. Ayun, no? Tama ba? 1:2 dollar? Inabot niyo ba yan? Oh, kita niyo? Anong pinakamababa? 1:1? Oh, panalo yun. Mag-80 na yan eh. Naniniwala ba kayo na umabot sa ganun? Kwento. Pero, hindi natin naranasan. Yun yung problema. Kaya meron ditong reminder. Kasi papasok sila, pero hindi nila nakita yung nakaraan. Ang hindi marunong ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. How many of you believe na yayaman din naman yung Pilipinas? Mahina na yung yes ninyo. Alam mo, prayer ko, yumaman talaga yung Pilipinas kasi pwede naman tayong pumunta sa ibang bansa pero mas malamang hindi ka magiging leader doon. Sa Sudan siguro, pwede ka maging leader. Pero sa Amerika, yung mga mayayamang bansa, wala. Uutusan ka lang doon. Wala namang problema. Kaya lang, I think God has given you more leadership than you could ever think of. So, sana umunlad na lang tayo kasi mas malamang, mas magiging leader tayo dito. So, yun po yung context. Kasi pag nakalimutan mo kung sino ka, makakalimutan mo na si God, hindi lang siya bangko. Hindi bangko si God. Tatay siya. Okay? So, yun siguro yung kinokorek ni God. Ang tingin natin kasi kay God, bangko. Pingi noon, pingi, ganun. Pero bakit may disiplina? Bakit may formation? Bakit may fathering? Because hindi lang siya hingian, tatay siya. So never forget that you're a son and a daughter and you never graduate to being a son and a daughter of God. Kung naalala nyo to si P.T. Barnum, 1800s, the greatest show on earth. Diba? Yung okay sana siya kasi yung kanyang mga tauhan, medyo kakaibang tao. Na-encounter niya si ano nga mang pangalan nito? Si Jenny Lind. Si Jenny Lind, no? So, ang nangyari, yung mga kasama niyang nagsisirkus, kinalimutan niya na. Kasi ang gusto niya, makakonect sa mga hari at reyna ng Europa. Na-hurt nga yung mga kasama niyang kasirkus. Kasi kinalimutan niya na kung sino siya. Alang-alang sa siya'y maging dikit sa hari at reyna. At habang kumakanta si Jenny Lind, nakatingin siya kay. So habang kumakanta si Jenny Lind, yan yung na yan, hurt na hurt yung mga kasirkus niya. Di ba? Mamaya panoorin niyo to. Tapos si Jenny Lind, nakatingin kay P.T. Barnum, at ang sinasabi niya kay P.T. Barnum, iniwan mo lahat ng meron ka, at sinasabi niya, never enough, never, never. So, yan po yan. Ngayon, kung tayo po hindi natin makakalimutan na tayo ay anak at si God ay hindi lang bangko, then even in the not enough, just enough, more than enough, hopefully we come home saying, in all seasons, God is more than enough. And so, ngayong umaga po, iisa lang yung tatandaan natin. Ang isang bagay, one thing that we're gonna remember for the rest of this message, I only have one point. Eat, be full, and bless the Lord your God. Okay?
Eat, be full, and bless the Lord your God. Sabihin mo sa katabi mo, kumain ka. Magpakabusog ka. At i-bless mo si God. Yan. Ano po bang nangyayari pag nagpakabusog tayo? Tumataas ang kolesterol. Tumataas ang sugar. Kaya hindi po pwedeng magpakabusog ka lang may kasunod, no? Na sana, pag dumighay ka, sino sa inyo dumidighay kayo? Ganun. Sana pag nadighay ka, ibig sabihin, busog ka na, ang susunod mo sasabihin ay, thank you, Lord. Kasi pag dumighay ka, mamaya, naiinis pa kayo. Ba yan? Excuse me ka naman. Hindi po excuse me yung sinasabi pagka dumidighay. Sasabihin, thank you, Lord. Nabusog kami. Yan lang po ang ating tatandaan kasi narinig nyo na po yung kantang Amazing Grace. What's so amazing about grace? Pero hindi siya kinakantang common grace. Diba? Common grace, how sweet the sound. Hindi. Grace needs to be amazing. Kaya lang kahit yung mga maliliit na grace minsan, parang nakakalimutan natin magpasalamat. Kagaya na lang ng wifi. Kung makakonect yung katabi mo sa wifi, kala mo siya nagbabayad. Pag nawalan ng wifi, di ba? Ang halaga pala nito. Sino sa inyo na-appreciate mo yung trabaho mo, di ba? Nagre-reklamo ka, pero buti nga may trabaho Yung iba, wala. Sino sa inyo na-appreciate mo? Nag-aaral ka. Gusto mo, may gusto ka pang ibang puntahan, pero mabuti nga, nag-aaral ka. Subukan mo. Walang pampaaral yung magulang mo. Makikita mo, you should be grateful. Bakit? Kasi even sabi ni the writer of Proverbs, sabi niya, remove from me falsehood and lying, give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me, lest I be full, yan na naman, full na naman, and deny you and say, who is the Lord? Lest be poor and steal and profane the name of my God. Alam niyo po itong mga, sabi niya, wag mo naman akong paghirapin, wag mo rin naman akong sobrang pagyamanin, para makarating ako sa lugar na sabihin mo kay God, who you? Di ba? Alam niyo po itong, maganda po ito, pinagpe-pray po namin ito pagpasok ko ng Tuesday, nasa table ko to Lahat ito, binabasa ko. Kung ayaw mong makilala kita, wag mo isulat yung pangalan mo. Pero pinagpe-pray namin to. Yung iba, pag nagsulat dito, pag may kailangan, may luha pa. Nakita ko may patakman luha Pero alam nyo, napakaraming malalim na prayer request. Minsan, wala akong masyadong nababasa na sinagot na yung prayer request. Napansin nyo ba yun? Pagka nag-pray ka, Lord, pray po. Parang spiritual writing talaga Pero pag magpapasalamat na, okay na yan. Wag na nating isulat. Huyo ka ngayon. Tsaka may mga nagpapapray, Pastor, i-bless nyo naman po, may bago kaming business. Tapos, nung nagka-business na, kalimutan na magsimba. Sabi ko, mali yata yung prayer natin. Nung hindi blessed, lumalapit kay Lord. Nung na-promote na, dumami na kliyente. Problema kasi pag dumadami yung kliyente, pati linggo may kliyente. Huyo ka ngayon. Huyo. So yun yung tendency, pag busog tayo, nakakalimot. Now, another thing, itong verse na to, yung Psalm, sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Ano ba yung pinakamalaking benepisyo ni God through Jesus Christ? Who forgives you of all your sins, who heals you of your diseases, who redeems your life from the pit. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord.
How many of you believe na through Jesus Christ, makakarating tayong lahat sa langit kung saan malamig? Malamig. Di ba? Pero parang parang hindi na masyadong amazing yung grace. Bakit kaya? Kailangan nyo bang testingin yung impyerno? Natitesting na natin ngayon. Paano pa kaya magiging amazing ang grace? Sana hanapin natin sa heart natin. Kasi parang deserve na natin no? Kaya magpupunta ako sa langit, deserve ko naman yun Hindi nga Dapat talaga maisip natin, regalo ito. Regalo. Yun, doon nakakalimot. Kasi ang akala natin, sweldo ito ni God sa atin. Dahil nagsimba ka, mapupunta ka sa langit. Hindi ito sweldo, regalo. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Now, iangat pa natin. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, alam nyo ba, na iba ang tingin ni God sa atin. Tingnan nyo Yun ang unang kailangang mabago. Paano ka ba nakikita ni God? Bago namatay si Jesus, ang tingin niya sa'yo, kalaban. For while we were enemies of God, Christ died for us. Ang tingin niya sa'yo, gising na naman yung kalabang ko. Sabi ni God. Pero, nung namatay si Jesus, ang tingin niya na sa'yo, anak. Gising na yung anak ko. Good morning, baby. Biruin mo, nakarating tayo sa ganon. Hindi na lang basta si God kailangang i-please. Pag di ka pinlis, lalayteguhin ka niya. Pero kung hindi dahil namatay si Jesus Christ, hindi ganon ang relasyon natin. Hindi lang yun. Dahil namatay si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng Holy Spirit that enables us to cry, Abba. Alam niyo yung Abba? Okay, hindi niyo alam. Yung mga nanay, alam yun. Yung Abba, ibig sabihin, Aramaic yun ng daddy. Diba? Paano ba yung mga prayer natin? Puro lang ba, sorry Lord, sorry Lord. Buti na lang, umabot ako sa church, sorry Lord, sorry. Okay nga, sorry. Pero alam mo, maliban pa sa sorry, by the power of the Holy Spirit, you will not just start prayer with sorry, but you will start prayer with, Daddy. Dad, thank you. Hindi ka lang pala bangko, tatay pala kita. Hindi lang yon. Sino sa inyo naniniwala, through Christ, yung katabi mo, anak yan ng Diyos? Tingnan nyo mayroon pang isa. Hindi lang nabago yung tingin ni God sa atin, nabago rin yung tingin natin kay God, pero dahil magkakapatid tayo, nabago rin yung tingin natin sa isa't isa. Alam nyo, bago tayo magalit sa mga asawa natin, alalahanin nyo, hindi nyo lang asawa yan. Kung mananampalataya rin yan, kapatid mo rin yan sa Panginoon. Alam nyo ba na hindi yan nangyayari kung wala ang amazing grace? Papakita ko pa sa inyo kung gaano ito ka-amazing. Si Dr. Abraham Pares Abraham. Fares, hindi siya Pares noodle Fares. Palestinian siya. Alam niyo yung Israel kasi nahati yun sa gitna, may dingding. Palestinian yung kabila, kasi yung kanan, Israel. Ang naging problema niya, na-inlove siya sa Israelita. Tapos siya Palestinian. Alam mo, nagpakasal sila, pero hindi sila pwedeng magsama. Kaya lumipat sila sa Egypt. Doon sila ng marriage nila. Kaya sila yung nagplant ng Every Nation, Egypt. Tapos, ang long history ng Palestinian at Israel, ang tanging pag-asa nila ay maging Kristiyano sila. Marami siyang pinakitang nagbate. No? Hindi po nagbabati yan Halos magpatayan talaga yung mga yan. Yung Palestinian at yung Hudyo, nagbabati lang kahit maraming history ng pagpatay kasi naging Kristiyano na silang dalawa. The only hope that we will treat each other as brothers and sisters kahit pa masama ang loob natin sa isa't isa is because lahat tayo anak ng Diyos at dahil doon, ang tingin mo sa katabi mo, kapatid mo yan. So, huwag mong kalimutan yun.
Kasi kung wala yung grace ni Lord, tingin sa'yo ni Lord, kaaway. Tingin mo rin sa sarili mo, kaaway ka ni God. Lahat ng prayer mo, sorry. Pero pwede namang, Daddy. So, He has redeemed our life from the pit. And I hope we don't see God just as a bank, but a father. Happy Mother's Day. So once again, eat, be full, and bless the Lord, your God. Now, ang pinag-uusapan natin ngayon ay just enough. Sabihin nyo nga po, just enough. Paano po ba yung just enough? Ang wala dito sa mga nabinasa nating verse, linawin ko lang para makuha natin kagad. Ang wala dito ay luxury at saka bahay. Wala. Next week pa yun, yung more than enough. So pag more than enough, merong gold at merong houses. So ang gold symbolizes luxury. Ibig sabihin, hindi mo na yan kailangan, pero luxurious, di ba? Yung house naman, ipunan. Okay? So next week pa yon, attend kayo next week. Pero kung walang luxury at ipunan na bahay, ano lang ang meron ka? Di pagkain, tubig, damit. So parang yung pagkain, tubig, damit kasi, pag busog ka na, pwede mong sabihin, okay na ako. Di ba? Pero kasi kung may bahay ka, may rep ka, kuha lang ng kuha, di ba? Pagka may GCash account ka, Metrobank, sabi mo, hindi, wag mo na akong senda, puno na eh. Hindi, sabi, di pa puno. More. Yun ang more than enough. So ngayon, pag-uusapan lang natin yung nakakabusog, di ba? Yung food. Wala yung shelter. Yung shelter kasi nakakaipon yun eh. Yung food, yung water, at saka clothes, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, ilang ba paan yan? Oh, di ba? Pero ilang kaya sapatos niya? Di ba dapat sabihin niya, may sapatos na ako eh. Alam mo kung bakit dumami yung sapatos niya? Kasi may bahay siya. Tanggalan mo ng bahay yan, tingnan mo. Kukunti yan sapatos niyan. So next week pa yun. So kaya nakita ninyo, actually, kung meron ka palang storehouse, maganda mga kapatid nun, isipin nyo yung mga storehouse principle. Sino sa inyo nangangarap ka magkakotse? Mga ganyan. Wala? Lahat, grabe pala dito, no? Lahat may kotse. Sino nangangarap magkabahay? Ganyan, di ba? Minsan sabihin mo, wala, hindi kaya, parang ganon. Kahit pa paano, magbukas ka ng account, kahit pa piso-piso. Tapos, pakita mo kay Lord na nag-iipong ka, ganun. Housing fund. Di ba? Kahit 5 piso lang yan. Kasi yun yung itsura ng pagyaman eh. Kasi makikita mo, ito yung just enough, ito yung parang paycheck to paycheck. Walang sobra. So, nandito pa lang tayo. At kahit walang sobra, delikado pa rin. Kasi pag nag-burp, parang okay lang. Walang thank you, we just are trying to, parang entitled ba? Yun, entitled. Parang, nakakain tayo ngayon. Natural. Parang ganun no? Natural. Itira kaya kita sa Nigeria. Tingnan mo kung may makain ka. Tapos doon sa Nigeria, habang nagsiservice, may namamaril. Diba? Yung fact lang na linggo-linggo, nakakapagsimba tayo, wala namang namamaril. Diba? Great. Di ba kayo grateful doon? Diba? Palakpakan naman natin si God, diba? So, pag tayo na-bless, so yan siya, no? Next week na natin pag-usapan yung mga ginto-ginto. Okay na? Let's go. Verse 7, For the Lord your God is bringing you into a good land of brooks of water and springs flowing out in the valleys and hills. Una muna itong salitang bringing. Sabi niya po, bringing. Naalala nyo, bago pumasok sa promised land, gumawa sila ng golden calf. Sabi ni Lord, hindi na ako sasama sa inyo.
Anong sabi ni Moses? If your presence will not go with us, we will not go from this place. Sabi, nag-pray talaga si Moses. Sabi niya, Lord, samahan mo naman kami. So dito pa lang, makikita natin, hindi naman yung pagiging busog lang eh. The ultimate blessing really is, kasama mo si God. Yun eh, nakapasok sila dyan, pero the Lord, He is bringing you. O mamaya, busog ka, pero hindi mo kasama si God. Sinong papasalamatan mo? Thank me. Yeah. Ang galing ko talaga. Salamat, binusog ko yung sarili ko. And He is bringing you into a good land. Ako, paborito ko yung good eh. Kasi pag nagpunta po kayo sa Israel, Boker Tov, no? Good morning yun eh. Boker Tov. Paborito. Yun lang na alam ko. Tov, T-O-V, good. Alam nyo ba, 7 beses yan sinabi ni God sa pag-uumpisa ng mundo. Behold, there was evening, there was morning, kitov. It was good. Ki is was, it was tov, good. At pagka good, parang sa atin, parang ganun lang. But tov in Hebrew is excellent, mga kapatid. Pag si God ang nagsabi ng good, excellent yan. O bigyan ko ng example Nung nagpunta kami sa Israel noong 2016, ang sago nila doon, yung pomegranate, may parang pulang gano'n, tapos hinahati, tapos lalagay sa baso, 5 shekels. Alam nyo ba, sa ngayon, hindi nga 5, parang 20 yata, hindi ko na matandaan. Basta mahal siya eh. Sago lang, no? Ang 1 shekel is to 20 pesos. Ngayon, ngayon. Yun yung pera sa Israel. Ang 1 Egyptian pound ngayon, halos 1 peso din. Ibig sabihin, kung mahirap tayo, magkasing hirap lang tayo ng Egypt ngayon. Nakakita nyo ba? Tapos itong mga Israelitang to, kung mga sabi ng, buti pa doon lang kami sa Egypt. Naisip ko, ang tao talaga, hindi niya alam kung ano yung good. Hindi niya alam. Kaya nga sabi ni God, nako, hindi niyo alam kung anong good. Kaya keep the commandments. Basahin niyo, I'm a father, keep the commandments. Bakit? Hindi mo alam kung anong good. Mas gusto mo, magkaroon ka ng extramarital affair. Mga relasyong hindi nakakatuwa kay God. Alam mo ba, masaya ka pero hindi mo kasama si God. It is not good. Nakita, yung good sa atin, hindi yung good kay God eh. Hindi excellent, di ba? Parang, maganda, meron tayong kita. Di tayo magsisimba, Sabado, Linggo. Paminsan-minsan siguro okay na. Pero linggo-linggo na lang. Good ba yun? It is not good. Seems to be good to you, but it is not good really in the sight of God. Kaya mag-ingat po tayo kasi yung good sa'yo, hindi yan good kay God. At mas malamang kung siya gumawa sa atin, mapapahamak ka. Kung yung mga bagay na tingin mo ay good sa'yo, na hindi good according to the Word of God. Kahapon po, mabilis ng oras the other day pala, kahapon ba? The other day, may kinasal ako NLEX Police. Hindi pala, ninong pala ako, kasama lang din ako sa nag-minister. Takot ako mahuli sa NLEX, ang mahal ng bayad. Parang pag nahuli ka nun, may yung 5 to 10,000 pastor pa naman ako, hindi naman ako pa pwedeng. Good ba yung naglalagay? Good. Kayo talaga, binubolan niyo pa ako Huwag tayo magbulahan. Natural, syempre, ka, di ba, yung maabala ka, di ba? Nahuli ko. Sabi ko, patay na. 10,000 pesos to. Ang mahal doon. Napakamahal talaga. Tapos hindi napapakiusapan. Sabi ko, paano ba to? Winaba niya. Talaga, full butter gear. Magalaki yung motor. Tapos yari na. Ang pogi ng pulis mo.
Hindi ito mapakapakiusapan. Hinanda ko na, sabi ko, Lord, wala namang makakaalam kung bibigyan ko to ng 500. Good na siguro yun. Wala, pagbaba, sabi ko, boss, sorry talaga. Pagpasensyahan mo na. Kung di mo ako mapagpapasensyahan, tikitan mo na lang ako. Pastor! Tumas yung boses. Sabi ko, sino ka? Hindi na nakaganon. Tapos, binaba niya yung gano'n niya. Pastor, hindi ko pa rin siya kilala. Sabi, binaba niya yung ano niya. Okay. Sino ka nga ulit? Sabi niya, nag-ano po kayo? Nag-seminar po kayo ng date talk. Sabi niya, okay. Ayun. Long story short, hindi ako, nag-sorry ako sa kanya. Pinatawad naman niya ako. At pinaalis niya ako. Alam niyo ba? It was very good. Diba? Inamin ko naman na mali ako. Pero mabuti na lang, nagdi-disciple tayo ng mga single. Hindi natin alam, meron palang NLEX, doon. Nag-sorry naman ako, pwede ba? Patawarin mo na lang ako. Magnininong na lang ako sa kasal mo. Kaysa ibigay ko yung... Ayun, kinasal na. Alam mo yung napag-asawa niya, sundalo, babae. Nakakatuwa. Kakatakot itong dalawang ito. Huwag niyo akong guluhin. May inaanak ako, sundalo yung babae. Matindi kasi yung tatay ng babae namatay dahil sundalo, in duty. Pero sundalo pa rin siya. Sabi ko, ibang klase to mga to. Buti na lang nahuli ako. It was very good. Nakakatuwa. Pagka yung, kunwari meron kaming mentoring, pag dumating naka-big bike, dalawa. Babae, tsaka lalaki. Talaga, ikaw ba yun? Sabi niya, paano kayo nagkagustuhan? Motor, pastor, motor. Grabe yun ang date nila. Nag-aayos ng motor. Hindi ko talaga maubos maisip. It was very good. Kaya wag natin isipin na yung mga paraan natin. Maglagay ka dyan, magpadulas ka, mag-under that. Hindi nyo alam eh. Yung good sa atin, mas may good pa dyan. Even better. Hindi naman tayo ipapahamak ni Lord. Naku, ito na. Ito yung hindi good. 9:14 na. What? Ganon. Water. So ito naman, water. Sabi niyo po water. Yung water po kasi flowing. May springs, may fountains. Contrast to Nile River na iisa lang sa Egypt. Pero dito, hindi lang basta may water, pero may mga springs. Maraming source ng water. And biblically, abundant water points to spiritual life and God's sustaining presence. A land of wheat and barley. Ano po ba yung wheat? Ito yung bread, no? Sa panahon nila dati, parang ito yung daily staple nila. Parang kanin ito. So, meron din daw wheat. Contrast to, dati, yung last week, hindi nila alam kung merong mana o wala. Ngayon, meron ng assurance na merong kakainin bukas. Hindi na lang siya survival, but actually, stability. In the wilderness, they depended on manna daily. Now the land itself would sustain them. Bread also becomes a major biblical symbol fulfilled ultimately in Christ. The bread of life. Hindi lang yan, meron pa po ito. Honey. Sabi niyo po honey. Alam niyo yung honey? Pwede niyong isipin na delight, dessert. Dati kasi may mana lang sila, okay na yun, basta busog. Ngayon, busog na sila, wala bang dessert dyan? Yan, no? May pampaalis umay. Sino sa inyo nagdi-dessert ka lagi pag kumakain? Diba? Ang saya, diba? Pero pagka walang dessert, galit ka na. Diba? Hindi ba? Dati okay ka lang naman basta makakain ka. Pero pag walang dessert, parang pag walang milk tea, no? Parang masama na ang loob Pero dati, wala. Ito meron ng dessert. Hindi lang yung needs, but even the joys. Sana wag tayong maging mas demanding.
pagka maraming bagay na binibigay sa atin. Sino dito mga estudyante? Mga taas ang kamay, mga estudyante, mga bababait. Tingnan niyo yung mga estudyante na yan. Sino ba nagpaaral dyan? Di kayo. Tapos meron pang AI, meron pang YouTube, lahat. Pag malaki na yan, sumasagot na yan. Ma, you don't know, ma. Sabi ko, entitled na itong mga batang ito. Wag nyo kaya paaralin itong mga to para hindi tumalino. Pagbigyan ng internet, di ba? Now, again, joke lang yon. Pero, on the contrary, ano gagawin? Sabi ng Bible, honor your father and your mother and you're gonna live long in the land and have good success. Hindi yung ang dami-dami yung natatanggap, lalong parang nagiging demanding, no, yung mga bata. Sabi ko, ano ba itong mga to? Ikaw magbayad ng internet. Sabihin ko. Para malaman mo. So kasi kahit yung mga yon, yung honey, yan, mga bagay na yan, pwede namang wala niyan pero binibigay. A land with which you will eat bread without scarcity, which you will lack nothing. Comprehensive provision, sufficiency in food, contrast to the wilderness, dependence in hardship. Now, ang tanong, will they forget God in the abundance? Meron pa pong iron and copper. Ito pong iron and copper, kasama na dyan yung mga daily, mga tools, no? Kunwari, bubuo silang martilyo, weapons, technology. Okay, next week pa yung medyo gold pera. Ito more on technology. Kaya nga, ang ganda nitong verse na to, Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. Kasi dahil may copper na sila, pwede na silang may espada, may kutsilyo, may sandok, mga ganon. May makakabuo na sila pang araw-araw. Technology is good, no? But we do not trust technology. May mas matindi pang technology kaysa sa technology tao. Alam mo, lahat nga ng technology, kinokopya lang yung tao And yet, parang hindi mahalaga yung tao, mas mahalaga pa yung technology. Hindi. We will not put our whole trust in technology, but we will put our whole trust in the name of the Lord. Winding down, And you shall eat and be full, and you shall. Sabi mo, you shall. Alam niyo yung you shall, parang inuutusan, It's a command. Inuutusan ka ni God. You will bless the Lord your God for the good land that has given you. Bakit inuutusan? Hindi kasi natural Hindi natural. Grace does not seem to be amazing to us in the long run. But we are not self-made, we are grace-made. Hindi po tayo gumawa sa sarili natin, sa halip. Ito pong grasya ng Diyos ang bumuo sa atin. At sa dulo, ang goal ng mga bagay na yan is to worship God. Because if worship is not intentional, provision seems to be self-exalting, not God-glorifying. Napansin niyo ba yan? Pag hindi tayo intentional mag-worship, pag hindi kinocommand yung worship, parang yung provision, parang self-exalting siya. Hindi siya God-glorifying. Napansin mo ba? Kung hindi ka maingat, talagang ako talaga to Pero nakalimutan mo, sabi nga nung kanta natin kanina, di ba? Every good thing comes from God. And I will bless the Lord at all times. And so once again, eat, be full, and bless the Lord your God. Pwede bang one last time sabihin mo yan sa katabi mo, eat and be full, and bless the Lord your God.
as I call on the music team, alam nyo ba, wala pa tayo doon sa luxury, no? Wala pa doon sa sobra-sobra nag-iipon. Hindi. Nandun pa lang tayo sa paycheck to paycheck. Bakit kailangan pa rin si Jesus kahit doon sa sakto lang? Kasi ang simple idea is, sino sa inyo nabusog ka na? Nabusog ka na. Diba? Lahat naman tayo, patay na siguro tayo ngayon kung hindi pa tayo nabusog. Ano ang problema ng nabubusog? Magugutom uli. At actually, pansinin nyo ba? Sino sa inyo yung na-heartbroken ka dati? Diba? Wala. Talagang dito, na buong-buo ang mga buhay. Di ba nangyari? Di ba? Niyaya mo pa yung mga kabarkada mo. Talagang lunurin natin ang ating kalungkutan. Di ba? Ano nangyari? Nawala ba yung kalungkutan? Hindi. Nadagdagan ka lang ng hangover. So, ibig sabihin, kahit pa mabusog ka, yung kaluluwa mo kahit kailan, hindi nabubusog yan ng pagkain. Though you are satisfied in the flesh, somehow there is a hole in your heart that only God can fill. And so, ito po yung sabi ni Jesus dun sa John 4. And Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. At kahit pa nakakainom na yung babae, alam nyo ba, sobra-sobra sa love life itong babaeng ito. 5 ang asawa. Pero nauuhaw pa rin. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water, so that I will not be thirsty or to come here to draw water. Hindi po kayang lunurin ng pagkain at ng kung anumang inumin ang anumang kabalisahan ng ating pagkatao. Only the bread and water that comes from Jesus can satisfy our soul. Do not forget that. Kaya before we sing, I want us to prayerfully reflect. When life becomes full, does your heart still thirst for Jesus? Do you still hunger for the bread of life that is Christ? Pag busog ka na ba? Nananatili bang gutom? Ikaw para sa tinapay ng buhay? Nananatili ka bang uhaw sa buhay na tubig na walang iba kung hindi si Kristo? Why don't you just close your eyes and just think about Jesus? I just see in my spirit, Jesus is walking in this place. And as you close your eyes, in the power of the Holy Spirit, He's touching every thirsty soul. Every hungry heart. Lord, we think we need more money. Lord, we think we need more success. But Lord, we need more of your living water. We need the bread of life. Lord, kahit sino pa man ang magkaroon ng kabusugan sa buhay na ito, sila'y mauuhaw at magugutom pa rin. Pero ang sino mang kumain ng tinapay ng buhay at uminom sa tubig ng buhay, ang kanilang kaluluwa ay hindi na magugutom muli. Ibig sabihin, yung pong mga provision ninyo is just icing in the cake. Lord, sa kagutuman at sa kabusugan, maraming salamat po, Diyos na aming Ama. Lord, thank you. Let our hearts be drawn
For in you, every good thing comes from. In Jesus' name, amen and amen. Let's all stand and respond. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.